Hello mga kapatid, magandang umaga sa Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat dahil napakabuti ng Lord sa atin. Alas 9:26 na umaga, time check tayo. At salamat sa Panginoon. Today is May 13, Tuesday, 2025. At salamat dahil kahapon, naging maayos naman po ang pagboto sa naganap na halalan sa buong Pilipinas. Bagamat may ilang mga isolated cases na nangyari, pero ang overall po na sitwasyon ay okay pa rin po. Pagbati muna sa lahat ng mga viewers sa umagang ito. Maraming salamat for joining sa atin mga kapatid. Yung aking may bahay, binabati ko si Annalyn. At yung aming dalawang anak, magandang umaga sa inyo, kay James Philip at Alana Grace. Sa aking mother na si Mama Elsie, kay Eloisa, kay Fred R., kay Charo Nicole, kay Jairus Matthew, dyan po sa Kainta, si Buddy, si Bembem, si Paulo, si Picoy, magandang umaga sa inyo. Si Roxa kasi SB at yung kanilang mga anak, magandang umaga. Kay Julie, saka kay Rondian, dyan sa bahagi ng Pangasinan, kay Buboy, saka kay Bogs. Good morning sa inyo, kay Ate Lydia, maraming salamat po. Kay Tio Joe, kay Tia Edna dyan sa bahagi ng Karangalan Village sa kanyang buong pamilya, magandang umaga po. At sa lahat ng aking mga kapag-anak dyan sa Palawig, Kalulbon, Vira, Catanduanes, magandang umaga po. Binabati rin natin ang ating Bishop sa Diocese ng Bacolod, si Bishop Patricio Buson. Bishop, magandang umaga po. At sa lahat ng mga kaparian dyan sa San Sebastian Cathedral, God bless po sa inyo. At sa aking, siyempre, ang aking parish priest sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag, kay Very Reverend Father Luan Torrefranca, magandang umaga, Pads. Kay Father Nobles, ganun din. Sa aming dalawang seminarya sa Sibro, Chris Simon Bilaong Abadilla, kay Kent Nelson Casiano, maraming salamat. Sa aming PPC President na si Sister Malu Alvarez Tan, good morning. At kay Bro Bernardo Apuyon, Mike Sarad ang aming secretary, at kay Marilyn Logroño at Juby Ann Mare. Homer Aspan, magandang umaga sa inyo mga kapatid. God bless. Sa buong tropa ng CFD National, magandang umaga po kay Reverend Father Darwin Gitgano. Salamat, Pads. Ganun din kay Bro Wendell Talibong, kay John Doe. Salamat sa buong tropa natin kay Kenneth Bustamante, kay Palma. Maraming salamat po at sa iba pa. CFD Diocese ng Bacolod, magandang umaga. Kay Doc Reyentila sa kanyang buong pamilya. Doc, magandang umaga. Ganoon din kay Doc Navarez, God bless. Christian Paul Gaylan ang aming presidente. Kay Harvey Angke, ang Vice. Jerry Luquiles, Secretary. JB Akma, Treasurer. Rodrigo de Nicolas, ang Auditor. Richard Dalugdog, PIO. Melchor Valenzuela, Sergeant at Arms. Si Sister Apple Balinas, maraming salamat. At sa lahat ng mga kapatid dyan sa Granada, sa Talok, at yung aming spiritual advisor po na si Reverend Father Brethren Ray Gamala, maraming salamat. Montejo, salamat. Mendoza Dani, Sonet Senas, Junior Coronel, God bless. Salamat sa buong tropa. Sa makasama natin dyan sa DYAF sa Bacolod, si Reverend Father Dominic Diramas, ang General Manager. Siya rin tumatayong Station Manager. Good morning, Pads. Kay Engineer Joseph Murillo sa admin. Kay Engineer Carl Carlito. Salamat sa kay Stanley sa aming technician po. At sa lahat ng mga programmers dyan sa DYAF. Dahil Katoliko ako, DYAF ang radyo ko. Salamat po. Ganon din kay Taya Marie Pascador, Marjorie Batay Nagtoto, magandang umaga po. Pagbati rin kay Mrs. Vanessa Sabit Molieno, ang aming overall coordinator po ng catechetical training. God bless. At sa lahat po ng mga katekista sa buong diocese ng Bacolod at sa buong Pilipinas. Shoutout kay Father Henry Pineda,
ang isa sa mga spiritual directors ng ni Brad Calix, kay Jesus Bayoneta, ganun din sa buong pamilya. Magandang salamat po. Mercy, Sister Mercy po ng Pauline Media and sa lahat ng staff, magandang umaga, God bless. Sumanawa kayo ng Lord sa magapong ito. Ang binalbagan servants of the Divine Mercy, si Bro Chubby Martin, Bro Boots Uy, salamat. At sa mga elder po nila na sila Bro Pabs Gonzales, John English. Good morning sa All for Jesus Life Ministry, kay Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, Joseph Benedicto, salamat po. Pesma Plus, magandang umaga, God bless, dyan sa Israel. Sa manawa kayo ng Lord, sa Latin Rosaries Missionaries, salamat po. God bless. God bless. Alright, tayo po'y manalangin in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat sa umaging ito, sa opportunity na kami ho ay makapag-broadcast sa inyong tulong. Salamat sa mga kapatid na nandito upang makinig, ubantabay salita ng Diyos. Salamat po sa magandang panahon. Salamat po sa nakatapos na eleksyon kahapon. At ngayon po ay nagkakaroon na ng partial and unofficial counting ang COMELEC at ang PPCRB na tumutulong. We just pray na maging maayos po ito, lalo na po doon sa senatorial race. We just want to thank you. Samahan nyo kami at bigyan kami ng kalakasan sa mga oras po na ito. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Alright, mga kapatid, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat sa pag-join sa ating broadcast. Bago tayo dumiretso sa ating gospel for today, ay meron muna tayong update sa ating senatorial race. Nangyayari hong meron tayong partial and unofficial na counting dito. Alam ko, interesado na ho kayo marinig ito at ang iba siguro narinig na ninyo kanina pa madaling araw. Pero sa ating broadcast ay magandang balikan lang din ho natin. As of 9, etong oras dito, alas 9 ng May 13, pumasok po sa 12 po ay, ang nauna po ay si Bongo, na meron po siyang 21 million something, followed by Bamakino, 16,817,545. Bato de la Rosa po pangatlo, 16,673,249. Ika-apat po si Erwin Tulpo, meron siyang 13,805,962. Panglima po ay si Kiko Pangilinan, nasa 12,295,825. Rodante Marcoleta sa ika-6 na pwesto, meron siyang 12,221,615. Ping Lacson sa ika-7 pwesto, merong 12,135,582. Tito Soto, 11,925,460. Pia Cayetano, 11,704,821. Camille Villar, na meron siyang 11,018,260. Lito Lapid sa pang-11 pwesto, 10,816,267. At si Amy Marcos sa pang-12 na meron siyang 10,716,756. Yung mga hindi natin nabanggit, di na ho natin babanggitin yun, yung pang-13. Pero so far, yan po ang partial and unofficial counting na isinasagawa. Probably this week tapos na ho ito. Pero sa local, ay mapapansin po natin, dito sa local, dito sa amin, sa amin lugar dito sa Bacolod, ang proklama na, newly elected ho ito, officials sa Bacolod City, Congressman Albi Benitez, Mayor si Greg Gasataya, Vice Mayor Calao Pontevella, at yung mga councilors po rito ay Cesar Distrito, Israel Salanga, number 3 si M. Ang, Saison pang-4, Tadi Jason Villarosa, ika-5, Celia Flor, ka-6, Dindo Ramos, ka-7, Bobby Rojas, Wilson Gamboa, Junior pang-9, pang-10 si Pausi, Homer Baez, 11, at si Al Victor Espino.
Alam po sa inyong mga lugar, mga kaibigan, ay alam na ninyo, ang local elections mabilis lang. Yung sa local. Pero sa national ho, antabayanan pa ho natin yan. Baka ho, this week ay meron na tayong official result. Kaya ho, salamat sa Lord. Kahapon, nakaboto naman ako na maayos. And probably kayo po ay nakaboto na rin. Ho, salamat lang sa ating Panginoon. Ngayon, dako tayo sa ating update sa ating pangkalusugan. Mga kapatid, opo, kasi importante ho ito na mabigyang pansin natin to Etong pangkalusugan natin Opo, dali lang May maganda ho sila ritong binabanggit. Opo. Na palagay ko dapat mahalaga lang din na mapag-usapan po natin. Kasi itong Department of Health natin ay isa ho ito sa palagay ko dapat bigyan ng pansin. Opo. Isa sa mga kapag kayong pangkalusugan sa bansa may problema, mahirap gumalaw. Opo. Magsimula sa presidente, pababa sa janitor, mula dyan sa barangay, opo, apektado ang komunidad. Kaya ho, sa tingin ko, ay napaka importante ho na mapag-usapan yung ilan sa mga mahalagang bagay. Meron ako tinitignan po rito na sa balita, sandali po Kasi maganda po ito na mapag-usapan. Alam po ninyo, kapag yung kalusugan natin, may sablay po tayo, medyo hirap tayo, apektado isip natin. Maski na may pera ka, pagka ikaw ay punong-puno ng sakit, napakahirap. Importante yung nagdadasal sa atin bilang Katoliko, pero pag hindi natin nabantayan yung kalusugan natin, nagkakaroon tayo ng problema. Opo. Nagkakaroon tayo ng problema. Opo. Maganda kasi may binabanggit dito kanina si ating Secretary Teodoro Herbosa. Alam mo, nagpapalit-palit na tayo. May mga matitino tayong secretary ng Department of Health at yung iba hindi naman. Pag sinabi kong hindi matino, parang minsan nakakadismaya lang kasi may mga bagay-bagay na especially po yung COVID-19 marami tayong mga naging issue. Nakakadismaya kasi yung expectation ng taong bayan, tapos marami nagkasakit at nagkaroon ng side effect. I don't know kung kayo ay na-injectionan. Opo. Pero tayo, sumunod po tayo ron kasi bumabiyahe tayo sa Manila. Nag-aeroplano tayo. Twice a year ako lumalabas mula rito sa Bacolod. So wala akong magawa kundi talaga sumunod sa sistema. Pero ito, pag-usapan natin to. Merong 8-point action agenda ang ito pong Department of Health natin. Meron silang 8. Mabilis lang banggitin ko to pero tutukan natin yung number 1 Etong 8-point action agenda ng Department of Health, mahalaga ito. Hindi ako kumokontra dito. Pag-usapan lang natin ng konti. Una, sabi nila, bawat Pilipino daw ramdam ang kalusugan. Okay, pangalawa, ligtas, dekalidad at mapagkalingang serbisyo. Tingnan natin kung may reklamo kayo dyan sa pangalawa na yan. Next week, pag-usapan natin yan. Teknolohiya para sa mabilis na serbisyo. Pangatlo, ika-4, handa sa krisis. Pang-5, pag-iwas sa sakit. Ika-6, ginhawa ng isip at damdamin.
kapakanan at karapatan ng health workers, pang-7 yan, at pang-8, proteksyon sa anumang pandemya. Okay, balikan natin ang number 1. Bawat Pilipino ramdam ang kalusugan. Tatanungin ko po kayo, mga fellow Catholics, nararamdaman niyo ho ba na healthy kayo? Etong panahon na to, 2025, bawat Pilipino, sabi rito, isa sa mga agenda nila ng Department of Health na ang bawat Pilipino daw dapat ramdam ang kalusugan. Okay? Na kanino magsisimula itong kalusugan na ito? Sa gobyerno ba? Sa barangay level ba yan? O sa pamilya? Sa pamilya, of course. Kaya lang, balikan mo yung tanong, paano mo mararamdaman na magiging etong kalusugan nito ay mararamdaman mo? Ang kalusugan ba ay dapat maramdaman? Dapat makita? Pwede. Maramdaman ang kalusugan, ang alam ko sa Pilipinas, kapag ka may budget ka, pag may pera ka, mayaman ka, doon natin masasabi na yung kalusugan, di ba? Minsan, hindi lang naman ho ibig sabihin may pera, malusog po yung tao eh. Tatanungin nyo ko, sino mas malusog? Yung nasa Maynila, nasa probinsya? Nasa probinsya. Kasi sobra yung polusyon sa Manila, lahat na ng problema nasa Maynila. Nasa probinsya, mas maganda sa probinsya, sa totoo lang. Kaya lang yung opportunities trabaho, wala masyado sa probinsya. Kaya karamihan sa mga taga-probinsya lumuluwas ng Maynila para makipagsapalaran. Pero tanungin mo ang kalusugan ng mga empleyado doon. Ang meron lang magandang kalusugan doon na merong ramdamang kalusugan nila, yung mga may magandang trabaho. Pero kung taga-probinsya ka, nasa Maynila ka, bawal magkasakit. Kasi kada galaw nyo sa Maynila, may bayad. Kada galaw nyo sa Maynila, pagdating sa pangkalusugan, kung kayo po ay magdi-decide, magpa-confine sa private, isang katutak na bayaran po yan. Okay lang sana kung kayo ay merong may health card po kayo, na hindi nyo kailangan magpalabas ng pera kasi binabayaran nyo ho yan monthly. Opo. Pero doon sa mga wala, yung mga taga-probinsya, yung isang kaig, isang tuka lang, para atang mahirap maramdaman yung kalusugan. Pero kung ako tatanungin nyo, and probably kayo mismo would agree, na ang mga taong malulusog ay nasa probinsya. Okay? Nasa probinsya. Kasi yung hangin natin dito, okay naman. Of course, dito sa aming lugar sa Negros, pumutok na naman yung kanlaon eh. Opo. So yung mga karatig na bayan dyan ay talagang apektado po. Ang kabuhayan, ang tubig, di ba? May mga mineral water na negosyo po na dito galing doon sa malapit na area na yon. Siyempre pag pumutok ang bulkan, somehow naapektuhan po yun. Opo, kaya pagdating sa kalusugan, mga kapatid, isa sa mga bantayan natin, yung kalusugan po natin. Bakit Brad Calix bantayan ng kalusugan? Kasi kung may sakit po tayo, hirap magbasa ng Bible. Kung tayo po ay may sakit, ay wala tayong kontribusyon sa ating pamilya. Mahirap mag-isip ng tama, ng normal kapag tayo ay may sakit. Kaya sa isang banda, tama naman na bawal magkasakit sa isang banda, pero sino ba naman tayo para mag-predict na bukas wala tayong sakit? Opo. At may nabasa nga po ko na ayon sa pag-aaral po, may mga nagsasabi na mataas na porsyento ng pagkakasakit natin ay dahil lang po sa ating the way we think. Yun. May kinalaman ito. Pag sinabi mo kasi na masakit ang ganito ko, parang sumasang-ayon doon yung katawan Kasi sinabi ng utak, masakit yung ganito ko Parang matik na pagka nagsabi ka, may mangyayari sa yung katawan. Ano po? Wala naman sigurong nangangarap at nagdadasal
sa kinabukasan o kaya kanina nung ikay nagising, nung nagising ka, sinabi mo sa sarili mo, sana tamaan ako ng matinding sakit ngayong araw na to. Walang ganong dasal siguro. Walang ganong matinong Katoliko na ganon ang panalangin. Next week, pag-usapan natin yung pangalawa, yung ligtas at dekalidad at mapagkalingang serbisyo. Pero ito, sana makita natin ito sa bawat Pinoy at mga Katoliko. Bawat Pilipino, ramdam ang kalusugan. Sana, kasi wealth yan eh. Health is wealth. Pagka tayo masasakitin, may pera ka nga, pero suki ka naman sa ospital, wala rin kwenta yun, ano po. Mawawalan din po kayo ng pera. Kaya, bagamat saktuhan lang yung budget natin, hindi naman tayo masyado nagkakasakit. Kung magkasakit ka, parang paubo-ubo lang, nakaka-recover naman kagad, yung trangkaso, kaya naman ding gamutin, medyo mag-ingat po tayo. Mga kapatid. Alright. Dako tayo sa ating gospel for today. Tayo po ay nasa John chapter, saan tayo? Chapter 10 po tayo. Opo, verse 22 hanggang 30. Ganda po ito mga kapatid. Magandang umaga po ulit sa mga kapapasok pa lang sa ating broadcast. Time check alas 9:47 po tayo. Basahin ko sa wikang Banyaga. The Feast of Dedication was taking place in Jerusalem. It was winter. And Jesus walked about in the temple area on the portico of Solomon. So the Jews gathered around him and said to him, "How long are you going to keep us in suspense? If you are the Christ, tell us plainly." Now Jesus answered them, "I told you, and you do not believe. The works I do in my Father's name testify to me. But you do not believe, because you are not among my sheep. Now my sheep hear my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one can take them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one can take them out of the Father's hand. The Father and I are one." Mga kapatid, gusto ko lang tutukan dito yung binabanggit ng Panginoon dito. Meron binanggit siya na, "My sheep hear my voice." Sa Pilipinas, wala tayo masyadong sheep Okay? Yung tupa. Parang counterpart natin yan dito, kambing Dito tayo marami yan. Siguro may ilang mga sheep sa ibang malalamig na lugar kasi hindi yan pwede sa may init masyado. Opo. Parang hindi naman tayo masyadong sanay mag-alaga ng mga ganyan. Pero ang mas sanay na sanay tayong alagaan, yung kambing. Opo. Pero isa sa mga maganda rito sa mga sheep po, maamo to ng mga hayop Opo. Kaya lang, ang problema talaga ng mga tupa, madali silang magtalang. Yung bang, kaya nga, yung shepherd ay merong ganyang parang letter P na mahabang, yung parang gamit-gamit ng mga bishop natin sa simbahan. Pag hawak-hawak nila, pag naglalakad sila sa procession, pag may misa tayo, yung ganong kahaba na yon, may purpose yun Kaya parang nakaganon yon, naka-letter P yun sa dulo, pangsikwat ng ng mga sheep na medyo mag-stray. Mga pasaway na mga tupa. Mainly, yung pandinig doon umaasa yung mga sheep. Kaya nga kapag shepherd, may mga sounds na dapat i-produce yung mga shepherd noong unang panahon. Parang yun ang parang signal o yung code ng mga shepherd noong unang panahon, mga tunog na ito yung madalas na napapakinggan ng mga tupa na sila ay pamilyar sa tunog
So, mabalaan nila na kung sino talaga yung legit na tumatawag sa kanila dahil merong pamilyar na tunog. Paano sila tinatawag, kung kakain na, paano sila tinatawag kung aalis na sila. So palagay ko may mga iba-ibang mga signal. Opo. At yung mga tupa, basically, umaasa lang yan doon sa kanilang pandinig. Opo. Very vulnerable po ang tupa sa lahat ng klase ng mga hayop. Kasi mabait eh. Baga, lalapain na lang siya nung kalaban, parang bibigay niya lang sarili niya. So, hindi siya lumalaban. Okay? Ganun po eh. Sabi rito, my sheep hear my voice. Sino ba yung sheep in our context? Makapatid tayo, ang sheep. Yung shepherd natin ay si the great shepherd, si Jesus. At yung iniwan na under shepherds na umaalalay po sa atin overall ay si Pope Leo XIV. At si Pope Leo XIV ang nangangasiwa sa mga kardinal. Apo. At yung mga archbishop naman natin, sila'y nangangasiwa sa mga bishops. At lahat naman bishops nationwide or worldwide ay pinangangasiwaan nila yung mga priest. At yung mga priest naman ay inaalagaan nila ang tupa tayo na laiko. Mga kapatid, ang sabi ng Lord, my sheep hear my voice. Na bilang Katoliko, tayo ay sheep. Tayo ay bahagi na simbahan ng Panginoon Diyos. Meron tayong mga pare na siyang nag-guide sa atin. Sila yung under shepherd, yung mga kaparian. At bilang under shepherd, pananagutan nila na tayo ay ipagdasal, pakainin ng tama, ituro ang tamang aral na simbahan, i-encourage po tayo sa kanilang mga homilies, gabayan tayo, magbigay sila ng maging modelo sila sa atin ng mga tupa. Opo. But basically, isa sa mga hinahanap sa atin ng Lord bilang mga tupa, tayo ay nakikinig sa tinig ng Diyos. At ang tinig ng Diyos ay mapapakinggan kung tayo ay sensitive sa Lord. Pangalawa, kung meron kang maayos na relasyon sa Panginoon, kung tayo ay merong regular na pakikipag-usap kay Lord. Yung mga moments na tahimik, madaling araw, probably bago matulog, yun yung mga moments eh. O di kaya sa kalagitnaan ng araw, say, mga 1:00, 2:00, depende yung tapos na yung trabaho mo, kung ikaw ay nasa bahay lang, yung mga moments na nagpapahinga ka. Yun yung mga pagkakataon na kausapin mo si Lord ng diretso. Ako yun ang ginagawa ko eh. Mga moments na madaling araw, sa gabi, bago ako matulog. Parang parang kausap ko lang, katabi ko lang siya. The way I talk to him. No? Kasi relasyon eh, alam mo yun? Wala ka namang maitago sa Lord eh. Alam naman ni Lord yung iniisip natin bago ka pa magdasal. Alam niya yung puso natin. Hindi mo kailangan magpaligoy-ligoy pag kinakausap mo ang Diyos. Pero balik tayo sa idea. Tayo bilang sheep, nakikinig ba tayo sa Lord? Pangalawa, nakikinig ba tayo sa priest natin? Ang isa sa mga dapat matutunan ng Katoliko ay kung paano tayo susunod sa ating local priest. Kung kayo po ay may part kayo sa parokya at may sinasabi ang local priest nyo sa inyo, pakinggan po natin. Bakit ka kailangan makinig sa local priest? Kasi siya po yung nag-aalaga sa atin. Mas alam ni Father kung ano yung dapat mangyari sa kanyang tupa. Now, provided na itong pari mo ay properly in tune sa Diyos. Kasi may mga pari probably na hindi rin maganda relasyon sa Diyos eh. Lalo na yun, may mga pari na probably
may mga personal struggle din sa kasalanan. Di ba? Alam naman natin yan, hindi sila perfect eh. Kaya nga minsan hindi lang ako masyadong doon sa sinasabi ng ilang pare na tawag dito pagdating sa moral, no? May nagsasabi na gawin nyo yung sinasabi ng salita ng Diyos na sinasabi ko, pero yung buhay ko, wala kayong pakisanin. Parang ganun yung epekto. Ako personally, hindi ako nagbabay sa ganung idea. Kasi importante sa akin bilang dating pastor, hindi ka lang magaling magsalita sa podium. Oo, pwede naman niyang magaling ka dyan magsalita sa homily. Pero kung iba naman ang ginagawa mo pag nag-iisa ka na, sila naman probably ay sangkot sa mga offenses na that will lead doon sa mga bagay-bagay na magkakaproblema sila later on. Ako tingin ko dyan bilang dating pastor, may pananagutan sila dyan. In other words, hindi lang ito dapat magaling mag-manage yung pare sa parokya. Now, isang bagay yun, magaling mag-manage. Okay, pero ibang usapan, yung personal, dapat model ang pare. Model saan? Dapat on time siya. Model saan? Hindi siya nagmumura. Model saan? Sa moral aspect. Na hindi siya gumagawa ng kabulastugan. Di ba? Kasi ako, sa pastor kasi, hindi yan pwede sa amin. Kung halimbawa, nagpapastor kami, tapos ang buhay namin, kami ay nagsusugal, kami ay may mga extramarital affair, kami ay nagnanakaw ng pera ng simbahan, ako sinasabi ko madalas sa mga fellow pastors, maghanap na lang po kayo ng trabaho iba. Kung sisirain lang din ninyo ang gawain ng Panginoon Diyos at hindi nyo aayusin ang buhay ninyo, magaling lang kayo sa pulpito, magaling kayo sa doktrina, pero ang buhay hindi example. Hindi kasi pwedeng paghiwalayin, kapatid, ang doktrina sa kayong buhay. Hindi pwedeng paghiwalayin yan. Inseparable po yan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang buhay, yung testimony mo bilang Katoliko, tas magaling ka lang sa doktrina. Ano kung alam natin yung catechism of the Catholic Church? Ano naman kung marami po tayong involvement sa parokya? Lahat na lang ata ng ministry, pinasukan mo na Pero kung nambubugbog ka ng asawa mo, di ba? Kung wala kang paki sa mga anak mo, nagbababad ka sa kasalanan, alam naman ng Lord yan. Pero ang hirap sumunod minsan bilang tupa pag nakita mo yung leader mo na iba yung buhay. Yun ang point ni Brad Calix. My sheep hear my voice. Pero kung ang pari mo, ang bishop mo, mga matitino, di ba't ma-encourage ka? Na hindi sila pera-pera, yung utak. Hindi masyadong nakikialam sa politika. Okay lang makialam, pero yung sobrang pakikialam to the point na at the expense ng parokya, hindi nga naasikaso yung kanyang parishioner, makikialam pa masyado sa politika. Iba tingin ko ron. Maski ako magsasalita sa pare, may sasabihin ako bilang miyembro. Kasi hindi naman po pwede na yung pinakatrabaho ng pare, hindi siya makapag-focus doon. Hindi naman po pwede yun. Ang gusto natin, magandang relasyon. Yun ang point. Nagkakamali ang mga pare, given. Pero anong pwede mong gawin? Meron, magdasal, encourage po yung kaparian natin na sila ay magtuloy sa pagpapari nila, huwag silang bibitiw. Yun po yung gusto natin mangyari. Encourage natin sila na magpadayon sila sa ilikuton sa Ginoo. My sheep hear my voice. Question, fellow Catholics, are we listening to our great shepherd kay Jesus?
Na kung ikaw ay nakikinig sa Panginoon, nag-meditate ka ng Word of God, hindi sa'yo mahirap makinig sa pare. No, tandaan natin, mga tatay natin sila sa parokya. No, bilang tatay, we respect them. Di ba maraming pari sa parokya? Kami, liban sa pinaka-resident priest, meron pang kasama si father na isa eh. Oo. Siyempre, yung respeto at pagmamahal, patas. Of course, kinagigiliwan natin yung pinakatatay na pari natin sa simbahan, di po ba? Pero importante yung nakikinig tayo. Kaya doon sa mga kabataan natin, turuan natin sila, mga kapatid na mga magulang, na sumunod sa tatay, sumunod sa pare. Okay. As long na ito ay biblical, as long na ito ay para sa kapakanan mo, bilang lalago tayo lahat, bilang tupa, I don't think so na kailangan ka lumaban sa pare. Hindi po. Iwasan nating makipag-argue sa pare. Okay? Kasi pag once nakipag-argue ka sa pare, nag-argue ka kay Jesus. If you don't respect your priest, you disrespect Jesus. Kung nag-iisip ka ng masama sa priest mo, pinag-isipan mo na masama si Jesus. Ganun po yung epekto niyan, kapatid. Opo. Kaya hindi na tayo nagpapaligoy-ligoy, diretso po yung sinasabi natin sa inyo, kasi po, yan ang kalooban ng Lord. Ano pa rito sabi ng Lord? I know them. Kilala ka ba ni Lord? Yes. From top to bottom. Struggle natin personally, alam ni Lord. Sabi rito, I know them and they follow me. Unang ginagawa ng tunay na tupa, nakikinig sa boses ni Lord. Pangalawa, kung talagang tupa tayo ng Panginoon, susunod po tayo. In that context, ang sinusunod mo primarily si Jesus. You are listening to the voice of Jesus and you are following Jesus. So kung tatanungin kita, kanino kang disciple? Are you a disciple of Jesus? Dapat po. Ako ang aking panalangin na kung hanggang kailan ako sa lupa, ako ay maging faithful disciple primarily ni Jesus. Now, pangalawa, I will not disobey my bishop. Pangatlo, I will not disobey my local priest, my parish priest. I will not disobey, but rather I will follow the advice. Kasi nauna yan sila. Alam nila, inaral po nila yan. Matagal na rin silang nagpapastor sa parokya. Alam nila ang galaw ng mga tupa. So dapat lang kung tayo po ay napagsasabihan minsan ng pare, huwag sasama ang loob. Kasi wala namang pare na magsasabi na para lang sa benefit ng pride niya eh. Walang ganon. Ang mga pare ay na-train para tayo po'y alalayan sa ating buhay pananampalataya. Not only we hear the voice of Jesus, paagi sa mga priest, and also by reading the Bible, and we follow Jesus. Ano ang resulta doon sa mga matitinong tupa? Sa mga sheep na nakikinig sa boses ni Lord at sa mga sheep na sumusunod sa Panginoon. Ano ang dulo nito? Ang sabi ni Lord, in effect, those sheep of mine who hears my voice and who follows me, I will give them eternal life. It speaks of anong klaseng quality ng buhay. Eternal life. Na pag sinabi nating eternal life, speaks heaven. Eventually, yun naman yung
dulo eh, yung heaven. Yun naman ang desire ng Lord sa atin. Pero hanggat nasa lupa tayo, nag-struggle tayo sa kasalanan. Nag-struggle tayo sa health natin. May mga struggles tayo how we live. Physical, sa trabaho. May mga moments tayo na parang tinatamad na tayo pumunta sa simbahan. Tinatamad na tayong maglingkod sa Panginoon. O baka yung iba sa atin wala nang desire na maglingkod sa Panginoon. Pero napakabuti ng Lord. Nag-i-stray tayo minsan sa ating buhay. Minsan wala na tayong pakialam sa testimony natin. For here comes the priest. Nasasaklolohan tayo, encourage tayo sa pamagitan ng mga homilies. Aalalayan po tayo. Bilib ako dun sa mga pare na hindi lang sila magaling sa pag-share ng homily. Bilib ako doon sa mga pari na merong personal touch. Yung alam niya yung nangyayari sa iyo. At meron siyang time puntahan ka. Meron siyang time kausapin ka personally. Iba yung dating nun. Kasi nakikita mo lang siya doon sa simbahan na nagsasalita. Ibang dating ng mga pare na pinuntahan ka sa bahay mo at personal kang talagang ipinagdasal na ibibless ka ng Panginoon. Kung may sakit ka, sa kabila ng napakabisi ng mga pari natin, they find time to visit you. Iba yung dating eh. Kasi, makwento ko lang. Yung aming parish priest, napakaabala nito. Punong-puno schedule po sa mga isang linggo. Marami pa siyang mga pinagawa si Bishop sa kanya. At siya po yung parish priest namin na pinapaganda niya yung simbahan. Maraming projects. Ino-oversee niya yung mga tao nagtatrabaho. Na besides, nag-estudyante to, nag-aaral ng doctorate niya eh. Alam mo yun? Pero sa kabila nung napakagrabing schedule, pag pinuntahan ko yung aking parish priest, natsyempohan ko siya, pinuntahan mo hindi mo lang chinat, pinuntahan mo. Merong kagyat na solusyon. Di ba, sitwasyon ng misis ko, may sakit, di ba, misis ko? Iba kasi yung pagpupunta lang yung lay minister, iba yun eh. Pero pagka yung priest mismo yung nagpunta sa bahay mo, iba yung pakiramdam mo eh, di ba? Iba yung dating sa'yo eh, di ba? Of course, importante yung mga lay ministers at ako'y saludo sa kanilang sakripisyo. Mga volunteers lahat yan eh. Oo. Sila pa nga gumagastos madalas pag bumibisita. Pero yung local priest ko, sa kabila ng napakaabalang schedule, may panahon na puntahan po kami. At ako po, nung nangyari po yun sa sobrang busy lang din ng aking iba yung dating sa akin kay Mrs. Iba yung dating kasi yung tatay mo yung nagpunta sa'yo di ba? Alam mo, busy si tatay pero may panahon na puntahan ka. Sa totoo lang, ramdam namin nung aking pamilya yung kalinga nung isang tatay, nung isang pare. Winelcome nila kami dyan sa simbahan Yung aking confirmation, winelcome ako sa simbahan. Yung binyag ng dalawang anak ko, winelcome po kami. Yung kinasal kami sa simbahan, inasikaso niya kami. Yung kasakit misis ko, inasikaso niya kami. Nakita namin yung aruga ng isang under shepherd na naiintindihan niya yung kanyang role bilang priest. Now, how I wish na yung local priest po ninyo sa inyong lugar ay ganyan din. Sa kabila ng abala po siya, may panahon siya para po sa atin. Iba yung dating kapag yung under shepherd yung nagpupunta dyan sa inyo. Yung priest nagpunta dyan. Iba po yun, iba yung dating.
Dito ang Panginoong Yesus, sabi niya, I give them eternal life at ang kanyang promise and they shall never perish. Baka kapatid, gusto ko lang di sabihin sa konteksto natin na hindi ibig sabihin kayo po ay Katoliko. Yung angkan po ninyo Katoliko, kaninu-ninuonan ninyo Katoliko, ay pupunta ka na sa langit sa dulo. Hindi po. Kasi ang kaligtasan natin, tatlo. Una, we have been saved. Tapos na, history na yon. Ligtas na tayo. Nung mamatay si Jesus sa lupa, sa cross. May dalawa pa tayo. We are being saved. Hanggat tayo nabubuhay sa lupa na ito, ay tayo ay kasalukuyang nililigtas ng Panginoon saan? Doon sa kasalanan. Ang nilalabanan natin, kasalanan kasalanan ng mundo na to at yung mga personal struggles natin na andyan si Lord. Pilgrims of Hope 2025 na tema natin, sinasamahan tayo ng Lord. We are being saved. So pinag-uusapan sa we are being saved yung obedience mo bilang Katoliko. Now, kung matagal na po kayong Katoliko and yet you are living in sin, nagsasama po kayo, walang basbas ng matrimonya ng kasal, sa totoo lang po, hindi kayo pwedeng mag-take ng Holy Communion. Sa totoo lang. Pero maraming nagbabiolate po niya na Katoliko. Bakit ganon? Probably hindi nila alam ang turo ng simbahan. Ba't hindi nila alam ang turo ng simbahan? Probably hindi sila nagtatanong sa pare. Kaya nga sabi ko madalas, ilang porsyento ang mga totoong Katoliko sa Pilipinas? Milyon po tayo sa Pilipinas Pero ang tanong po, ilang porsyento diyan sa milyong populasyon ng Katoliko sa Pinas yung totoong kilala si Jesus? Yung totoong follower ni Jesus? Yung totoong himin business bilang Katoliko? Na kung kayo po ay nasa kategorya na nominal Catholic Christian, mapapahamak ang kaluluwa mo sa dulo. Maski na ang ninuno mo ay Katoliko pa. Alam mo ang turo ng simbahan, pero yung iba hindi nila inaalam ang turo ng simbahan. Kung kayo po ay wala sa state of grace, pag namatay po kayo, hindi kayo nakahingi ng tawad sa pare, mapapahamak ang kaluluwa nyo sa dulo. Huwag po kayong mag-asam ng purgatorio kung ang buhay po ninyo ay nasa immorality. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa gobyerno pero nagnanakaw po kayo dyan, wala po kayong takot sa Diyos, sinasadya nyong hindi dumalo sa misa, mas importante yung trabaho po ninyo, huwag nyong sabihin na kayo ay papunta sa langit sa dulo. Anong pinag-uusapan sa we are being saved? Your obedience matters. If you are not obedient to Jesus sa kanyang salita at sa turo ng simbahan, you are disobeying the principle. Huwag po kayong mag-expect ng purgatorio sa dulo. Mapapahamak po ang inyong kaluluwa. Sinasabi po yan ng simbahan. Maski sinong pari ang kausapin nyo, if you are not doon sa state of grace na tinatawag, mapapahamak yung kaluluwa po ninyo. Kaya kung meron kang dapat paghandaan, yung buhay mo dito sa lupa, naka-align ba ang buhay natin sa Panginoon? Sumusunod ba tayo? Obedient ba tayo? Yan ang issue sa tinatawag na we are being saved. And then yung pangatlo, we will be saved, yung future. Sa madaling salita, kung ikaw ay nagpe-perform, may pananampalataya ka sa lupa, at ikaw ay obedient sa kalooban ng Diyos sa lupa, bahagi ka ng evangelization, may mga works of mercy ka, regularly, meron kang confession at least once a month, meron kang bahagi ka ng ministry o apostolate, kapatid, nakatitiyak ka ng purgatorio pag namatay ka.
Papunta ka ng purgatorio pag namatay ka. Pero may kondisyon. Yung buhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos sa lupa. Sino ang pagsabi lang yan? Ikaw lang yan. Ang pare, hindi kanya pwedeng bantayan 24/7. Yan ang obligasyon nating lahat bilang Katoliko. Hindi tayo katulad ng born again na pag sumampalataya sa araw na to, langit na daw pag namatay. Tayo hindi. Pinagtatrabahuhan natin. In a sense, ang kaligtasan natin. Nagpe-perform ka sa lupa. Yung performance na binabanggit ko, yung obedience. Hindi tayo by faith alone. Hindi tayo Bible alone. Yes, we believe sa faith in itself, but we have to prove by being obedient sa kalooban ng Panginoon Diyos. Kaya itong eternal life na ito ay para lang ito sa mga Katoliko na seryoso sa kanilang pananampalataya sa Panginoon at yung kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ito para sa lahat ng Katoliko. Ito ay para sa mga tunay na Katoliko. Sino ang tunay na Katoliko? Yung merong malinaw na relasyon sa Panginoong Yesus at sa turo ng simbahan. Kung hindi malinaw ang relasyon mo sa Panginoon dahil sa salita ng Diyos at wala kang pakialam sa turo ng simbahan, sinasadya mong magkasala, sinasadya mong iba yung buhay mo, hindi ka sumusunod sa Panginoon, kapatid, ako po'y naahabag sa inyo. Mapapahamak po ang kaluluwa nyo sa dulo. Kaya ako po ay nagmamakaawa bilang isang layman na dating pastor. Bumalik na po kayo sa Panginoon. Bakit mo kailangan bumalik sa Lord etong taon na to? Etong buwan na to ng Mayo? Kasi bukas hindi mo alam kung nandito ka pa. Baka huling tulog mo na mamayang gabi. Baka huling sulyap mo na to kay Brad Calix sa broadcast. Kasi bukas, probably, wala ka na. At pag namatay po kayo nang wala kayong tiyak na relasyon sa Panginoon, hindi ka nakakonekta sa turo ng simbahan, mapapahamak ang kaluluwa mo. Ang lahat ng chances nasa lupa. Pag namatay po kayo nang walang malinaw na buhay, wala kang ginawa sa lupa, nagpabaya ka bilang Katoliko, alam mo lang Katoliko ka, pero nabubuhay ka sa kasalanan, mapapahama ka, kaibigan. Mapapahama ka. Ang issue, sumusunod ka ba sa Panginoon? Seryoso ka ba sa pananampalataya? Umiiwas ka ba sa kasalanan? Maayos ba yung buhay mo, yung pamilya mo? Yun po yun yung mga indicators na papunta ka ng purgatorio. At least, purgatorio. Kasi wala naman dumidiretso sa langit pag may kasalanan. Ang pwede lang dumiretso sa langit ay yung mga santo. Mga kapatid. As I close, let me encourage you, kapatid, fellow Catholics. Seryosohin po natin yung ating relasyon sa Panginoon. Na pag sinabi ko seryosohin natin, balikan mo yung first love mo sa Lord. Love mo ba talaga si Lord? Kasi kung love mo si Lord, kung meron kang negosyo, sarado mo pag Sunday. Ba't ko sasarado, Brad Calix? Para makapagdalo ka sa misa, nakasama yung buong pamilya mo. Huwag mong pabantayan yung store mo doon sa ibang Katoliko. Sila magbabantay, tapos ikaw magsisimba. Dapat sila din magsimba kung saan silang parokya. Hindi puro kita ang nasa utak. If you love the Lord, you will sacrifice ang Sunday. Yung Sunday na yan, pwede mong gawin yan, kapatid. Ma-involve ka sa ibang
apostolate. Pwedeng works of mercy yan. Yung hapon, kain kayo, tanghali ng pamilya. Involved ka sa hapon sa works of mercy. Nagpupunta ba sila dun sa mga lugar na nag-share sila, may Bible sharing? Pwede po kayo doon. You have to participate sa evangelization or else. Natandaan mo to, hindi ibig sabihin na kapag simba ka, nakapagdalo ka sa misa, tapos na. Mali po. Hindi po yan ang tunay na Katoliko. Ang tunay na Katoliko, hindi lang dumadalo sa misa. Ang tunay na Katoliko, part ng evangelization. Nag-ibanghelyo ka ba? Kasi, kulang yung obedience mo sa Panginoon. Kulang. Nagsasacrifice ka ba? Ng iyong panahon, ng iyong pera para sa gawain ng Panginoon Diyos. Willing ka mag-sacrifice? Hindi nga pwede kumpara yan sa buhay na binigay ng Lord sa atin, yung sakripisyo mo na ilang oras lang pag Sunday. Yan po yung hamon ko sa inyo mga kapatid. Maging part kayo ng evangelization. Kung may mga kasamahan po kayo na CFD na ipinagtatanggol ang pananampalataya, magpa-train po kayo sa kanila para kayo din ho ay marunong mag-share paano kayo magtatanggol. Huwag kayong makipag-away. Huwag kayong makipag-debate masyado kasi hindi masyadong kailangan ng debate. Okay? May mga gumagawa na niyan pero hindi tayo inutusang makipag-debate. Inutusan tayo ng Lord mag-share ng gospel. Ipaliwanag sa kanila ng maayos. Paano mo ipapaliwanag kung tamad ka magbasa ng Biblia? Paano mo ipapaliwanag kung wala kang desire mag-aral? Mag-aral ka. Huwag ka lang makinig dun sa mga CFD mo. Nakikinig ka na lang dun. Wala kang personal research. Ikaw mag-research ka. At yung napapakinggan natin sa kanila ay dagdag na tulong sa atin. Pero dapat meron kang personal na pag-aaral. Nagbabasa po kayo, nag-aaral po kayo, may desire po kayo. Huwag iasa yung sa iba lang. Yung sinasabi ko dito, may mapupulot ka, maski pa paano. Pero ang challenge ko po sa inyo, personal po kayong mag-aral. Magbasa kayo ng Catechism of the Catholic Church. Puntahan nyo ang mga videos na nire-recommenda ni Brad Calix sa YouTube na maaring makatulong po sa inyo. Mga kapatid, maging part kayo ng evangelization ha. Huwag lang kayong nagdo-donate sa simbahan. Maganda yan. Pero hindi po yan ang dapat lang ninyong gawin. Part kayo ng evangelization. Dapat matitrain po kayo. Opo. Sige, announcement muna bago ko tuluyan magpaalam. Ang Catholic Faith Defenders, kaibigan, ay magkakaroon po sila ng kanilang 48th Annual National Convention sa Cebu next week. Next week ito. Saturday, Sunday. May 24-25 sa Cebu. May theme sila na The Legacy of Nicaea, CFD as Pilgrims of Hope in an Age of Unbelief. Pagdasal niyo po sila, no? Dapat kasama ako dyan sa Cebu, kaya lang hindi ako makaalis kasi yung aking may bahay po ay kailangan ko siyang bantayan. Opo. Okay, tapos naman na to. Ito po yung suggested natin na pwede niyong puntahan, mga kapatid, sa YouTube. Puntahan po ninyo ang punto por punto ni Reverend Father Darwin Gitgano, ang pananampalataya at katuwiran ni Bro Wendell Talibong. Yung iba sa inyo rito, nakakasama ko kayo dyan, di ba, paggabi? Mga 8:30 ata yan eh. Kaya nga, siguro mag-a-adjust ako ng oras sa usapang Katolisismo kasi alas 8 ko, di ba? Ayoko naman sumabay.
kay Bro Wendell. Kasi in-announce ni Bro Wendell na supportahan si Brad Calix sa broadcast sa YouTube, di ba? Opo, ayusin ko yung schedule ko rito para hindi naman Katotohanan ay ating pag-usapan ni Romel Palma, puntahan nyo rin yan, makatulong sa inyo yan. Mr. Curious, puntahan nyo. Ang Karunungang Katoliko, ito, dating MCGI ito. Kung dati kang MCGI, Brad, sis, punta ka rito kay Brad. Karunungang Katoliko, may matututunan kayo dyan. Packbuster.ph, Iglesia ni Manalo naman ang binabanatan nito, ni Cabornok. The Beloved Catholic, kami sa DYAF, ang Historia Sagrada pag Sabado, alas 8, pagkalinggo ay ang Liwan nga Dalan sa DYAF. Si Brad Calixto, nakikita nyo ko pag sa Sunday sa DYRL sa radyo TV, Jess 35. Ang pagtuong Katoliko po yan, pinag-usapan natin last Sunday ang The Papacy. Opo. Kasama ko dyan si Doc Reentila saka si Bro JB Akma. So, yun po yung ilan sa mga pwede nyong puntahan na mga videos sa YouTube. Opo. Alright, salamat kay Sir Bingo Villahermosa, sir, ang media man natin. God bless sa buong pamilya, Sir Bingo. Bro Nelson Cadigal, salamat for joining. Sa akin may bahay kay Annalyn, salamat ma. Kay Jojo Galiste, salamat po. God bless. Laida Hontilla, salamat. Kay Darling May Peñaflor Sibonga, sis, magandang umaga po. Salamat sa inyong patuloy na pagdadasal sa ating broadcast. Kay Junior Coronel, salamat. Kay Mendoza Dani, salamat po. Kapatid na Sonet Senas, salamat po sa pag-join. God bless. Salamat sa pag-share ng video, kapatid. Kay Ate Ya Montejo, salamat sa pag-share ng video natin. Sino tong isa? Hindi ko po alam kung ano po itong pangalan eh. Baka pwede niyong ibulong sa akin to. Opo, hindi po tayo masyadong pamilyar sa anong dialekto po yan. Hindi ako sure. Pero maraming salamat kapatid for joining. Opo. Siya po yung number 1 na nakikinig sa atin. Parang si Bro Molike, nakita ko rin. Yung ating technician dito sa DYAF na andyan na sa likuran ng San Juan Nepomuceno. Ang siya po nangangasiwa dyan. Magandang umaga, Bro. Bro Molike Jr. God bless. Opo. Sa buong pamilya. Alright, nabanggit na natin kanina yung partial and unofficial result ng Senado, no? Ulitin ko lang bago tayo mag-closing prayer. Si Bongo number 1, si Bam Aquino, hindi ko nababanggitin kung ilan nakuha nila, pero ito yung latest. As of 9:51, May 13, si Bongo, number 1, Bam Aquino, pangalawa, Bato de la Rosa, si Erwin Tulfo, number 4, Kiko Pangilinan, number 5, Rodante Marcoleta. Hindi ko alam kung binoto mo yan, ha? Kasi kung binoto mo yan, Iglesia ni Manalo yan. Ping Lacson, number 7, Tito Soto, number 8, Tito Soto, Pia Cayetano, number 9, Camille Villar, number 10. Pumasok si Lito Lapid sa pang-11 at pang-12, si Amy Marcos. Alright mga kapatid, pag-pray natin na yan po ay hopefully this week ay magiging official na. Hindi natin alam kung ano ang pwede pang mangyari. Pero let's pray po na hindi na ho ito, parang hindi na ito magbabago yung unang 12 po, ano po. Pero hindi natin alam. Kasi sa mga nakalipas na eleksyon, alam nyo naman, di ba? O tignan natin
Kung baka magbago yan, baka yung mga wala sa 12 dyan, baka biglang nasa number 5, hindi natin alam yon ano. Parang katuwaan na lang din po yan para sa iba na, teka muna, wala sa number 12 yun eh, ba't nasa number 5 ngayon yan? Hindi natin alam yan kasi yan po parang biro-biro lang ng iba. Pero tignan natin. So hopefully walang ganun ha. Kasi hindi maganda pagka may mga ganong sitwasyon. Oo. So yun ang maliwanag dyan. Alright. Mga kapatid, thanks a lot for joining at sana nga po ay meron kayong napupulot sa ating kada broadcast. Salamat sa Panginoon sa opportunity. Ipagdasal niyo po si Mrs. sa kanyang sitwasyon and kami lang po ay nakaalalay kay Mama ngayon itong this week na to. Next week po by 19 ay meron kaming follow-up check-up sa kanyang doktor at doon namin malalaman kung ano ang parang sasabihin. Oo. Pero depende sa sitwasyon ni Mama, baka this week, depende po sa sitwasyon, yung kanyang pagkaka-confine na naman. Depende po yan. Pero sa ngayon, salamat kami sa Panginoon, sa Lord, sa inyong dasal, na si Mrs. ay lumalaban po eh. Opo, lumalaban. Maano po siya? Matibay po yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. At ako personally, believe ako sa kanya. Ano talaga? Yung kabutihan ng Lord sa buhay ni Mrs. No? Saka yung dasal po ninyo. Maraming salamat mga kapatid sa inyong dasal. Sinasamahan niyo po si Mrs. up until now. Sige po, tayo manalangin in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Lord, tulungan niyo po ang ongoing na pagka-canvassing po ngayon. Hindi pa po official yung mga nakikita namin sa periodiko, mga inilalabas po. Malibang sila po ay maiproklama ng COMELEC mismo. And probably this week tapos na po yan. Ang aming panalangin na maging maayos po ang lahat. Yung mga involved na mga teachers, ang PPCRB na tumitingin sa kaayusan ng lahat ay patuloy niyong pagpapalain. We just pray po na kung sino man po ang 12 na senador, paglingkod sila sa bayan ng maayos. Hindi yung magnanakaw sila para bawiin po nila yung naggastos sila sa eleksyon. Ang aming dasal ay maging patas na sila. Kasi alam naman ng Lord kung sino yung mga ani sa kanila. At kami rin bilang mga bumoboto, maging aware kami sa mga taong binoboto namin. Na hindi kami bahagi ng nabigyan, dapat doon kami sa magandang track record ng mga politician. Hindi man sila siguro sikat, pero nagtatrabaho. Lord, praying po namin ang inyong gabay sa maghapon na ma-enjoy namin ang Christian life namin sa inyong tulong. We just pray po sa mga parokya, sa kanilang mga celebrations. At kami nagdadasal ng inyong pagtulong sa amin, mga Katoliko, na seryosohin namin yung aming pananampalataya. Yung aming pagdalo sa misa, nakaready po talaga kami. Lord, patuloy niyong tulungan si Pastor Noe Dora sa kanyang pag-iikot sa buong Pilipinas, magbigay ng mga talks, at lahat po ng mga converted pastors nationwide, we just pray. Gamitin niyo kami para maging part ng evangelization. Lahat ng CFDs nationwide, lahat ng mga program po sa YouTube ay matulungan nawa ang mga Katoliko. Lord, salamat sa inyong kabutihan. Bahala na po kayo kay Mrs. sa kanyang sitwasyon. Pinagkakatiwala din po namin ang annual convention ng CFD etong May 24 to 25 sa Cebu. Pagpapalain niyo po sila, ang inyong gabay, ang siyang maranasan namin. Lord, maraming salamat. Salamat sa mga challenges ng buhay. Salamat sa mga blessings.
We just want to thank you and acknowledge your greatness. Tulungan nyo kami, Mama Mary, please pray for us and with us. At sa mga nagbabakasyon pa, mga estudyante at mga guro, samahan niyo po sila. Na makapagbalik nila, renewed ang strength. At yung mga gastusin po namin sa preparation sa coming school year 2025-26 ay makapag-prepare po kami sa inyong tulong. Salamat sa mga kasama namin dito sa broadcast. We just pray for good health. And we declare na kami po'y magtagumpay sa kasalanan, maging bahagi kami ng parokya sa evangelization. I pray that you would bless yung aming bagong Santo Papa, si Pope Leo XIV. We just pray for good health para sa iya, sa kanyang adlaw-adlaw na paghambal sa mga different na mga grupo. Kami nagdadasal po na yung aming respeto at pagmamahal na ibinigay kay Pope Francis ay maibigay din po namin sa kanya. Maraming salamat. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat mga kapatid for joining. Sa mga hindi ko nabanggit, naku, pasensya po kayo. Humingi po ako ng paumanin sa inyo. Hindi ako sure mamayang gabi, pero try natin na magkaroon tayo ng usapang Katolisismo mamayang gabi. Siguro try natin maging maaga, 6 or 7, para hindi tayo conflict doon sa broadcast ni Bro Wendell Talibong sa kanyang broadcast. At sa pagsama doon sa punto por punto. Magkita-kita tayo doon sa broadcast na yun, ha mga kapatid, kung may time po kayo. Alright, sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn at yung aming dalawang anak, at sa ngalan ng aking parish priest na si Reverend Luan Torrefranca. Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Oy, wag niyo kalimutan ha, yung ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Please subscribe kapatid. 1,000 na po tayo mahigit at sana ho tulungan niyo si Brad Calix. At pag nanood kayo doon, wag niyong laktawan yung ads. Okay? Makakatulong kay Brad Calix yun, yung ads na yon. Oho, para sa ministry natin. Wag niyong skip kasi importante po yun ha. Sige po, maraming salamat. Pakishare sa iba natin mga kapatid ang videos na to at pakikwento na rin po yung ating YouTube channel na State of Grace. Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo and bye for now.